Kumpirmado na ho ang pagbabalik ni Justin Brownlee sa Ginebra, kaya pala pinaghahanda na ng Ginebra si JB nang makapag-ensayo na siya pagkatapos ng bagong taon. So ngayong 2024 na po ang katuparan ng inyong mga pangarap mga NSD fans. Goodbye Bishop at welcome back Justin Brownlee. Pero sa TNT naman kabaliktaran, dahil si RSJ ng TNT hindi na po babalik buong conference. Kontento na raw siya sa kanyang kapatid na si Ralir kahit hindi masyadong satisfying ang performance niya. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Ayon sa isang reliable source na Philippine Star, mas pinaiklian nga ang suspension ni JB na parang pinagbigyan siya kasi syempre holidays at papasok na tayo sa bagong taon, diba? Salamat talaga sa FIBA ha, mabuti pa sila kaysa sa mga singkit. Si JB po ay na-inform na tungkol dito at pinaghahanda na po siya ng management para sa kanya pag-iensayo at homecoming. So ibig sabihin nito, si Tony Bishop mag-goodbye na sa Ginebra. Salamat na lang daw sa serbisyo mo Bishop, pero marami palang Ginebra fans ang hindi nagustuhan ng kanyang performance kasi malamya daw at parang wala namang import ang Ginebra kasi salba-salba na lang daw ng locals lagi. Para sa akin, dahil sinusubukan ni Bishop na labanan ang kanyang pressure, kaya hanggang ngayon naging shaky ang kanyang performance at hindi pa nakakabawi. Hindi siya talaga masyadong nakakabuhat. Gayunpaman, mas minabuti na lang ni Coach Tim na maging ganito ang core para wala na masyadong adjustments ang gagawin. Ngayon nababalik na si JB, asahan natin na may babalik na rin ang dating ball movement na hinahanap ng mga fans. Yung ball movement ni Scottie JB na bumubuhay sa magandang play ng Ginebra. Napansin ko kasi na effortless ang chemistry na nagagawa nila. Yung alam mo na hindi ka mabubokya kapag hawak ni JB ang bola kasi alam niya ang gagawin niya. Dadagdagan mo pa ng mataas na percentage ni JB sa perimeters at sa 3-point field. Ibang iba talaga kay Bishop. Ang tanong, kailan ang eksaktong petsa ng pagbabalik ni JB? Sa pagkakaalam ko, ang eksaktong petsa talaga ay January 13. So siguro first week ng Enero mag-ensayo na si JB. At sa mga linggong yan, ang paghahanda din ni Bishop kasi lilisanin na niya ang Ginebra. At si Bishop mukhang makukuha at babalik na rin sa MVP camp. Ano malay natin, baka sa TNT pa lang destinasyon ni Bishop. Ang importante, babalik na yung totoong import ng Ginebra. At sabi naman ng iba, hayan na ang tagabuhat nila. Kasi no JB, no win. Kaya daw naglalaway na sila sa pagbabalik ni JB. Si JB naman ngayon kasalukuyang nagpapakondisyon. Para sa akin, ang taong 2024 na yata ang pinaka-memorable sa lahat kasi sa taong yan, ang exciting comeback ni JB na hindi lang taga Ginebra ang nag-aabang, kundi pati na rin lahat ng Gilas fans at Gilas teammates niya. Isang malaking pa-happy welcome naman dyan para kay JB. At magkakaroon po ang Ginebra ng isang malaking tributes at documentary para sa kanya. Tara, next update tayo. Kung may magbabalik sa Ginebra, may mawawala naman sa TNT at hindi na babalik. Ayon mismo sa Spin at sa TNT, hindi na babalik buong conference si RSJ at ang papalit sa kanya ay si Ralir Hollis Jefferson. Si Ralir para siyang lower version ni Ronday. Hindi bongga, hindi rin naman behind yung pinapakita niya. Para sa akin, hindi lang talaga sapat ang abilities niya para buhatin ng TNT, lalo na sa mga opponents na gaya ng Ginebra. Dahil sa pagkatalo nilang to, nanganganib na sila na makapasok sa QF. Ewan ko ba sa TNT? Wala na ba silang nakitang import na yung iba naman ang span, yung iba naman ang galawan? Puro sila RSJ ngayong season. Kung titingnan mong mabuti sa laban nila sa Ginebra, halos mga locals lang naman ang nagdala para manalo ang TNT, kaya dapat sana nakakabuta sila. Kung sa bagay, maraming injured players ang TNT. Sabi naman ng ilang Ginebra fans, kasalanan ba namin na maraming injured players ang TNT? Tsaka itong si Bishop at Ralir, parang magkasing level sila ng playing style, no? Kumbaga parehas nilang sinusubukan na bumuhat pero hindi alam kung paano. Kung ako sa TNT, magpapalit ako ng import agad-agad, pero syempre sa nakikita ko sa TNT, parang wala na silang gana maghanap kasi nga parang nag-concede na. Kumbaga bahala na kung sino dyan, bawi na lang next conference at hindi po ang dalawang RSJ ang susunod na kukunin nila sa import laden conference. Kung ako sa TNT, magre-revamp ako at hindi ko ibabalik si Coach Jot. Coach Jolas na lang tapos maghanap ng mga best picks or mag-trade ng player. Totoo naman talaga na minala sila ngayon sa injured players pero may kapasidad naman sila na manguha anytime kung gugustuhin nila gaya ni Bolik, di ba? Bakit pa nila pinapatagal yan? Si Castro aging na, tapos mas lalo na si Kelly, tapos wala sila masyadong quality player na nakuha sa draft. Galaw-galaw naman TNT, ilang beses na silang nahuhulog sa QF, dapat ibalik nila yung kalibreng nababagay sa kanila. Diba ang TNT ay hitik sa shooting, pero ngayon hindi na.